Magandang umaga po, ito ang Mike Abe Live. Sabay na napapanood at napapakinggan sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC13 at Facebook page. Sa ngalan ni partner Mike Abe, ako po si Joshua Garcia. Ngayon ay Lunes, March 17, 2025. Narito na ang mga balita. Sa pamamagitan ng Executive Order No. 84, inaprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtaas ng arawang subsistence allowance ng mga tauhan ng Sandatahan Lakas ng Pilipinas mula 150 pesos hanggang 350 pesos. Samantala, pinapurihan ni Speaker Martin Romualdez ang inaprubahang executive order. Anya, deserve ito ng ating mga magigiting na sundalo na walang kapagurang dinidepensahan ang ating bansa. Ang hakbang umano na ito ay konkretong pagpapakita ng commitment ng ating pamahalaan para mapagbuti ang kanilang kapakanan at pagkilala sa kanilang sakripisyo para sa bayan. Sa iba pang mga balita, dahil umano sa problema sa kanyang kalusugan, hindi pisikal na humarap sa International Criminal Court pre-trial si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nirepresenta siya ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea na tumayo bilang legal counsel. Ayon sa pre-trial chamber, may makatwirang basihan upang paniwalaan may pananagutan si Duterte sa kasong crime against humanity of murder, alinsunod sa Article 7.1a ng Rome Statute. Samantala sa September 23, 2025, magdedesisyon ng ICC kung uusad sa trial ang kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Duterte. Ito'y para bigyan umano ng sapat na panahon ng kampo ni Duterte at prosekusyon na makapaghanda. At sa kaugnay na balita, bilang pagsuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagpunta doon si International Criminal Court sa Netherlands sina Vice President Sara Duterte, Senator Robin Padilla, at ang nagtatagong si Attorney Harry Roque. Habang tinanggihan naman ng Korte Suprema ang petisyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na maglabas ng temporary restraining order para pigilan ang gobyerno na ipadala siya sa International Criminal Court. Matatandang ang kanyang petisyon ay isinumite noong Marso 11, Martes, kung saan kasabay din ng pagkakaaresto sa kanya. Sa iba pa mga balita, umabot na sa 2.83 billion pesos ang halaga ng smuggled na produktong agrikultura ang nakumpiska ng Department of Agriculture Inspectorate and Enforcement mula sa 71 na operasyon noong 2024. Ito ay mas mataas ng halos 1 bilyong piso kumpara sa mga nakumpiska noong 2023. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Real Jr., malaking hakbang ang pagpasa ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act upang mas mapatibay ang mga hakbang laban sa smuggling na nagdudulot ng malaking pinsala sa mga magsasaka at mangingisda. Senador Sherwin Gatchalian nananawagan sa PAGCOR na magsagawa ng masusing assessment ng mga protocol dito para matiyak ang aktwal na pagiging epektibo ng mga regulasyon sa gaming industry. Ang pahayag na ito ng senador ay kasunod ng pinakabagong pagsasampa ng kasong graft, falsification of public documents at human trafficking laban kina Alice Guo o Guo Waping at 38 pa nitong mga kasabwat. Ayon pa sa senador, ang pagkakaso rin sa mga tauhan ng PAGCOR ay nagpapatunay na nabigo ang ahensya na gampanan ng tungkulin nito na i-monitor ang mga organisasyon at tiyakin ang kanilang pagsunod sa batas. Samantala, inihayag ng dalawang mambabatas mula Young Guns Bloc ang pagsuporta sa desisyon ng Pasig Regional Trial Court na hindi pagbigyan ng petisyon ni Pastor Apollo Kibuloy na ma-house arrest. Ayon kay Assistant Majority Leader Ernix Junicio Jr., mismong ang korte ay walang nakitang dahilan para bigyan siya ng house arrest. Bagay anya na nagpapakita ng pagkakapantay-pantay at walang special treatment. Sinabi naman ni Basis Conversion Committee Chair Jay Congon na tama lang ang desisyon ng korte dahil ang mga ordinaryong Pilipino nga na nabibilanggo ay walang kaparehong pribilehiyo kaya hindi rin siya dapat bigyan ng espesyal na pagtrato. Matatanda ang hiniling ni Kibuloy ang house arrest dahil sa umano'y kondisyong pangkalusugan, ngunit nagdesisyon ng Pasig RTC Branch 159 na ibasura ito dahil sa kawalan ng merito. Samantala, kinumpirma ng Department of Migrant Workers o DMW na isang Pilipinong tripulante ang nawawala matapos ang banggaan ng chemical tanker at container ship sa Hilagang Silangan ng England. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Migrant Workers o DMW sa pamilya ng 9 na seafarers na apektado ng banggaan ng isang chemical tanker at container ship sa North Sea sa England. Ito'y para tiyakin ang tulong na ibibigay ng pamahalaan sa kanila sa panahong ito
na nahaharap sila sa isang matinding pagsubok. Batay sa ulat ng DMW, 8 sa mga ito ang nasa ligtas ng kalagayan at dinala na sa isang hotel sa London, habang isa naman ang patuloy pa ring pinag-ahanap. Samantala, Department of Health nagbabala sa publiko ukol sa patuloy na pagtaas ng kaso ng measles, rubella sa bansa. Ayon sa DOH, umabot na sa 722 na italang kaso ng tigdas rubella mula Enero 1 hanggang Marso 1 ngayong taon. 35% o 35% na mas mataas kumpara sa 683 kaso noong parehong panahon noong 2024. Kabilang sa mga rehiyon may pagtaas ng kaso ay ang National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Ilocos, Bicol, Western Visayas at Soc-Sargent. Lumabas din sa ulat na 68% o 625 sa mga nagkasakit ay hindi nabakunahan. Kaya naman patuloy ang paghimok ng DOH na pabakunahan ang mga batang edad 2 taong gulang pababa bilang pang-iwas sa measles rubella. Isinagawa ng Department of Public Works and Highways at Asian Development Bank ang isang konsultasyon para sa iba't ibang flood control projects na layong palakasin ang proteksyon laban sa pagbaha sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ayon kay DPWH Secretary Manuel Bonoan, bahagi ito ng utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang flood mitigation project sa bansa. Patuloy rin ang pakikipagtulungan ng DPWH sa DILG, DENR, Pag-asa at iba pang ahensya upang maisakatuparan ang mga proyektong magpapalakas sa kakayahan ng bansa laban sa pagbaha. Diyan lamang po kayo at magbabalik pa ang Mike Abe Live. Nagbabalik po ang Mike Abe Live at sa punto pong ito ay makakausap natin si Undersecretary Nicolas Felix T. ng Department of Justice. Magandang umaga po, Yusek. Yusek, si Joshua Garcia po ito sa ngalan po ni Mike Abe sa Mike Abe Live. Narinig niyo po ba kami? Yusek? Alright, susubukan natin balikan mamaya si Yusek T. Samantala, pag-iimprenta ng mga balota sa gagamitin o nagagamitin sa midterm elections, natapos na ng COMELEC. Sinabi ni Chairman George Erwin Garcia na abot sa 59,757,000 ang naimprenta ng balota. Samantala, nagpapatuloy naman ang printing ng voters' information sheets. Simbahang Katolika nanawagan ng kahinahunan at pinag-iingat ang publiko sa misinformation sa social media. Sa gitna pa rin ito ng lumalalang pagkalat ng mga fake news. Kaya payo po sa ating mga kababayan, ang mga nakikita natin mga balita sa social media, marami po dyan ay mga fake news. So maaari po tayong magsagawa ng background check o kaya naman ay tignan yung ibang mga sources, yung mga credible sources ng balita para matiyak na yung impormasyong ating nakikita ay totoo. At sa punto nga po ito ay makakausap natin si Undersecretary Nicolas Felix T. ng Department of Justice. Magandang umaga, Yusek. Magandang umaga. Magandang umaga. Salamat sa pag-imbita sa inyong programa. Yes, Yusek, si Joshua Garcia po ito sa ngalan po ni Mike Abe. Una po sa lahat, Yusek, linawin lang po natin. Masasabi po ba ng Department of Justice na nasunod o naibigay ng pamahalaan ang due process sa pag-serve o paghahain ng arrest warrant kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Martes? Pakipaliwanag lang po. Masasabi talaga natin yan, no? Maaari talaga natin masabi na nasundan lahat ng dapat sundan. Doon naman sa bago ma-turn over sa ICC, tatlo lang naman yung hiniling sa atin ng ICC, no? Unang-una, patunayan na ang subject ng warrant of arrest ay ang dating presidente, si PRRD. Pangalawa, na habang pinapatupad yung warrant of arrest, lahat ng kanyang karapatan ay ginalang. At pangatlo, ang pagpatupad ng warrant of arrest ay dumaan sa tamang proseso. Alright, Yusek, para maunawaan lang po ng publiko, ng ating mga kababayan, ano po ba ang tamang proseso kapag nakakatanggap ng request ng assistance ng ating law enforcement mula sa Interpol? Nangyayari kasi dito, ang unang nakakatanggap ng impormasyon na may warrant of arrest ay yung Interpol Manila, no? O yung NCB natin, yung National Coordinating Body. Ibabato niyo to sa PCTC
o yung Philippine Center for Transnational Crime at ikakalat to ng PCTC sa mga iba-ibang law enforcement agency. Yung nakita ko yung ulat mula sa PCTC, parang alas 3 ba? Basta madaling araw ng Martes natanggap to, no? At nagsabi sa akin na may ganitong notice galing sa PCTC ay yung ating Bureau of Immigration na under ng DOJ at isa ding law enforcement agency. Pagkatapos doon, tumuloy na ang PCTC, nagpasuporta sa PNP, sa DOJ at sa Bureau of Immigration upang ipatupad ang warrant of arrest dahil may mga ulat na pauwi si PRRD at ang kanyang mga kasamahan mula sa Hong Kong sa isang Cathay Pacific flight na darating bago mag-alas 10. Yusek, linawin naman din po natin dahil sa mga social media posts na mga pangyayari sa loob ng Villamor Air Base holding area nung nangyari nga po yung pagkakaresto. May nilabag po ba ang ating law enforcement noong araw ng paghahain ng arrest warrant nang hindi payagan ang mga abogado, doktor, maging sina Senador Bongo na makapasok nung dumating ang dating Pangulong Duterte? Kasi po yung mga kumakalat na video sa social media ay hindi pinayagang makapaghatid ng pagkain si Senador Bongo, maging yung mga gamit, yung mga ECG equipments ni dating Pangulong Duterte, hindi po basta-basta pinayagan. Yusek. Walang linabag na patas o patakaran ng ating mga law enforcers doon sa Villamor. Dahil yung sabi-sabi na walang legal representation, walang abogado si PRRD sa Villamor, hindi totoo yun. May 3 siyang abogado doon na nakikipag-ugnayan sa amin habang nandun tayo. Yung mga abogado na to, si dating Executive Secretary Medialdea, ang kanyang misis, at ang dating LTO chairperson na si Martin Delga. Doon sa pagkain naman, nakita naman, no, may sapat na pagkain. No? Mas madami pa nga silang nakain kaysa sa amin habang naghihintay sa Villamor. At doon sa medical assistance, hindi din to pinagkait sa kanya. Dahil napakaraming medical professional na nandun sa Villamor, may mga medical professional galing sa pamahalaan, at pinapasok din yung sarili mga pribadong doktor ni PRRD. Yusek, mapunta po tayo dun sa withdrawal ng bansa sa International Criminal Court o ICC noong 2019 at sa International Criminal Police Organization o Interpol. May epekto po ba ito sa tingin ninyo? May epekto po ba ito sa bansa, yung withdrawal na ginawa na ito? Yung withdrawal natin sa ICC noong 2019, ang epekto nun ay wala na tayong obligasyon sa ICC. Ngunit, dahil dinaan ng ICC ang warrant of arrest sa Interpol, doon, nagkaroon tayo ng mga obligasyon. Ano? Dahil sa Interpol, nasa interest natin na tulungan ng Interpol dahil kadalasan naman, tinutulungan nila tayo pag tayo may mga hiling para magpa-arrest ng mga iba-ibang mga pugante. Magandang halimbawa dyan, yung pagtulong sa atin ng Interpol sa pag-aresto kay dating Congressman Arnie Teves. Kaya mahalaga talaga na tulungan natin yung Interpol dahil makakasama sa atin yan dahil sa susunod, baka naman kung may mga hiniling tayo, hindi na sila tumulong sa atin. Alright. Yusek, doon po sa naganap na pre-trial, doon sa unang pagdinig, ano po ang assistance o pag-alalay na ibinigay ng pamahalaan kay dating Pangulong Duterte sa kanyang pagharap sa ICC sa The Hague? Sa ngayon naman, nasa Hague na siya eh. Pinaubayan na natin sa ICC yung pagpatakbo ng kaso at may kita naman natin na komportable siya doon. Siya ay tinignan ng doktor ng The Hague, at yung doktor mismo doon na nagsabi na nasa tamang kondisyon siya upang harapin yung kaso. Pero kung may kailangan naman si PRRD mula sa ating pamahalaan, tingnan natin kung ano man yun, baka naman maaari natin mabigay yun. Pero sa ngayon, kung titingnan natin, mukha namang sapat ang nabibigay sa kanya ng ICC at mukha namang sapat ang naaatim niya sa sarili niyang resources, no? Kasi nabalitaan nga natin, bukod sa mga Pilipino abogado niya, meron na din silang na kontrata na banyagang abogado upang tulungan siya sa ICC.
Yusek, sa inyo pong kaalaman, ano naman po ang magiging papel ng Philippine Embassy sa Netherlands ngayong nasa The Hague na nga ang dating Pangulong Duterte? May pahayag ang DFA na ilinabas nung lumapag si PRRD sa Netherlands. Madami daw silang, may mga nabigay daw silang mga iba-ibang pangangailangan ni PRRD at ang grupo niya upang maging mas pulido yung kanilang pag-transition sa Netherlands at sa ICC. Isang halimbawa doon, yung binigyan sila ng mga saplot para sa malamig na panahon at kasama din doon yung pag-facilitate ng mga visa ng mga kasamahan ni PRRD. Kasama na dito si E.S. Medialdea na balita ko ay binigyan ng visa upon arrival for a certain number of days. Yusek, pahabol na po ng tanong, no? Dapat po ba na mag-rejoin tayo sa ICC para sa trial ni dating Pangulong Duterte, kung sakasakali? Hindi ko na alam yan. Ang may pasya na yan ay ang ating Pangulo. Pero ang isang gusto lang natin gawing klaro na hindi kailangan maging parte ng ICC o mag-rejoin ng ICC upang ipatupad yung warrant of arrest at isuko si PRRD sa ICC. Dahil ang paggawa natin ito ay nakabase sa ating pagiging member ng Interpol at sa RA 9851. Alright. Mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin sa ngayon, Yusek. Ano yun? Mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon sa Mike Abby Live. Ang pahayag lang ng DOJ ay yung pinahayag din namin nung isang linggo na sana namanalig ang ating mga kababayan na dumaan ang proseso ang pag-aresto kay PRRD at ang pagsuko sa kanya sa Hague. May mga basehan nito sa batas, nasabi ko na nga ang ating pagiging member ng Interpol at ang RA 9851. At yung mga kailangan ng ICC upang may suko si PRRD sa kanila ay pinagtibak naman ng DOJ na nasundan naman. Alright, nakapanayan po natin si Undersecretary Nicolas Felix T. ng Department of Justice. Maraming salamat po sa inyong panahon at sa inyong oras at sa impormasyon, Yusek Felix. Okay, maraming salamat. Samantala, balik tayo sa balitaan. Itinanggi ng Philippine National Police o PNP na may mass resignation sa kanilang hanay kasunod ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ng International Criminal Court. Habang kinundi na naman ng Philippine Army 6th Infantry Division spokesperson Lieutenant Colonel Roden Orbon ang pag-atake o paghagis ng granada ng mga hindi pa nakikilalang individual sa kanilang mga tropang nakadeploy sa barangay Madia sa Datu Saudiam, Patuan, Maguindanao del Sur noong Sabado, Marso 15. Tinawag ni Orbon na duwag ang ginawa ng mga armadong grupo dahil ginagampanan lamang anya ng mga Pilipinong sundalo ang kanilang tungkulin ng hagisan ito ng granada. 4 na mga tauhan ng Philippine Army ang sugatan na ngayon patuloy na minomonitor ang kalagayan. Bureau of Immigration pinalawak pa ang investigasyon sa pagpapatakas ng kanilang tauhan sa isang puganting Korean national. Ilan pang kawani inirekomendang suspindihin. Diyan lamang po kayo at magbabalik pa ang Mike Abby Live. At nagbabalik po ang Mike Abby Live. Tumanggap muna tayo ng live report mula sa ating kasama si JM Pineda. Katatapos lang ng pagkakabit ng steel structure sa MRT-7 Tandansora Station. Ano ang sitwasyon dyan? JM Pineda ng PTV. JM. Yes, nakalagay na nga ngayon ang rafter o yung beam sa footbridge na kumukonekta dito sa MRT-7 Tandansora Station kung saan itong weekend nga nang inayos dito. Dahilan yan para isara sa higit ng 12 oras ang ilang parte ng Commonwealth Avenue. Alas 10 nga ng gabi ng Sabado nang isara sa motorista ang bahagi ng Commonwealth Avenue, partikular na dito sa may banda sa University Avenue bago magtandansora MRT-7 Station. Isinara ang kalsada para ng bigyang daan yung patuloy na konstruksyon ng MRT-7 line. Inilagay kasi yung steel structure na ginagawa dito sa footbridge na kukonekta sa MRT station. Nagkaroon naman ng zipper lane habang nakasara yung mga kalsada dito.
kahapon ng tanghali ng binuksan muli ito sa motorista at hindi rin naman nagdulot ng trapiko. Nauna na nga sinabi ng Department of Transportation na ngayong katapusan o huling bahagi ng 2025 ang partial opening ng MRT-7. 12 stasyon muna ang bubuksan mula sa may SM North EDSA Station hanggang sa may Kirin Station sa Negros, Quezon City. Habang yung natitirang dalawa naman na stasyon sa Tala at San Jose del Monte ay posibleng sa mga susunod na taon pa bubuksan. Inaasahan nga na aabot sa 800,000 pasahero ang matutulungan ng 22-kilometer train station na magdudugtong sa Bulacan at Quezon City. Yan muna ang latest. Balik dyan sa studio. Maraming salamat, JM Pineda ng PTV. Samantala na natiling ligtas umano ang Boracay bilang destinasyon para sa mga turista sa kabila ng pagkakadiskubre ng bangkay ni Michaela Mikova, 23 taong gulang na Slovak tourist na iniulat na nawawala noong nakaraang linggo. Ayon ito sa Philippine National Police. Mga kababayan, ito yung turista na nawala. At ayon naman sa Police Regional Office 6, ay yung isang person of interest nila ay nasa kanila ng kustodiya. Ito ay naaresto sa isang separate na drug buy-bust operation. At naghain din ng 500,000 peso reward sa mga tao kung sino mang individual na makapagbigay impormasyon sa kung sino man sangkot dito sa insidenteng ito. Alright, samantala nasa 55 kaso ang naitalang pasyenteng nagkaroon ng rabies sa bansa mula Enero 1, Marso 1 ngayong taon. Ayon sa Department of Health o DOH, mas mababa ito ng 39% kumpara sa 70 kaso na naitala sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Sa kabila nito, iniulat din ng DOH na halos dumoble ang kaso ng rabies nitong 2024 na aabot sa 426 kumpara noong 2020 na nasa 235. Ayon sa DOH, lubha itong mapanganib dahil 41% sa mga kaso ng pasyente ay bunsod ng alagang hayop na walang bakuna laban sa rabies. Kaya paalala po sa ating mga kababayan, yung mga nag-aalaga ng mga hayop, ng pusa, ng aso, ay kung maaari, pabakunahan po natin. Maging dun sa ating mga content creators na mga umaampon ng mga hayop, ayan, mag-ingat po tayo dahil yung mga, most likely, yung mga stray dogs and stray cats ay infected po ng rabies. So mag-ingat po tayo. Samantala, tumanggap ulit tayo ng live report mula kay Michael Rogas ng Radyo Pilipinas. Grupo ng ilang kabataan nagprotesta sa Moraita, Maynila para ipanawagan ang pag-convict ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Michael? Paring Mike, ngayong umaga nagpapatuloy ang programa nitong grupo ng mga kabataan dito sa Moraita, Maynila. At sila ay magsasagawa ng kanilang marcha patungo ng Mindiola. Para sa gayon ay ipanawagan sa International Criminal Court ang agarang pag-convict kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon ay nahaharap sa kasong crime against humanity. Pinangungunahan ito ng mga kabataan na nagmula sa iba't ibang universidad dito sa Metro Manila. Bukod dito, hinihingi din nila ang agarang pag-aresto kay dating PNP chief at ngayon ay Senador Bato de la Rosa. Hinihingi rin nila sa pamahalaan na agad sumanib o umanib at ibalik ang pagiging miyembro ng International Criminal Court na una ng winidro ng dating presidente. Ang pagmamarcha ng mga kabataang ito ay magtatagal hanggang alas 10 ng umaga. Nabulaga naman ang mga miyembro ng Manila Police District sa isinagawang rally ito ng mga kabataan, subalit na nagawa naman silang harangin dito sa bahagi ng Recto Corner, Moraita, Maynila. Nagpapatuloy pa rin, Mike, ang programa nila ngayong umaga dito naman sa lungsod ng Maynila. Mula pa rin sa lungsod ng Maynila, para sa Radyo Pilipinas, sa Bagong Pilipinas, ito si Michael Rodas sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maraming salamat, Michael Rogas ng Radyo Pilipinas. Samantala, magbibigay at handa umanong tumulong ang Philippine National Police sa International Criminal Police Organization o Interpol sa paghahain ng mga posible pang warrant of arrest kontra sa mga hindi umano'y mga co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa naging madugong war on drugs ng kanyang administrasyon. Samantala, sinabi ng PNP na sa ngayon ay wala pa silang natatanggap na impormasyon tungkol sa notice of warrant of arrest
para sa iba pang isinasangkot sa reklamong crimes against humanity sa ICC. Nais na pag-aralan ni Senate President Francis Chis Escudero ang lahat ng batas at polisiya higil sa anti-overloading upang alamin kung ito ba ay naipapatupad ng maayos. Ito'y matapos bumigay ang Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. Matatandaan po sa ulat ng DPWH ay ito pong nasabing tulay ay meron lamang na 44 tons max capacity. Pero po yung tumawid na truck dito sa gumuhong tulay sa Isabela ay may bigat na 100 tons. So ang minumungkahi po ni Senator Escudero ay yung pag-i-install o paglalagay ng reinforcement dun sa mga truck na nagiging sanhi para mag-automatic overloading yung mga truck. So maganda rin pumungkahi ito para maiwasan yung ganitong kaparehong insidente na nangyari sa Kabagan Bridge sa Isabela. Samantala sa isang pahayag, handa umanong harapin ni dating PNP Chief Oscar Albayalde kung ipaaresto siya ng International Criminal Court. Matatanda ang isa si Albayalde ng mga kasama ni dating Pangulong Duterte na inireklamo sa ICC. Samantala, naniniwala ang Department of Agriculture na naging epektibo ang pagpapatupad ng maximum suggested retail price sa bigas para tuluyang mapababa ang presyo ng imported na bigas sa merkado. Ayon sa DA, mula sa 64 pesos kada kilo na presyuhan na imported rice bago ang MSRP, ngayon ay nasa 49 pesos na lamang ito ang kada kilo, alinsunod sa MSRP noong March 1. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., posible pang bumaba ang MSRP bago matapos sa Marso kung patuloy na bababa ang pandaigdigang presyo ng bigas at mananatiling matatag ang halaga ng piso kontra dolyar. Sa ngayon, bumaba na rin ang landed cost ng imported rice mula Vietnam sa humigit kumulang $490 kada metriko tonelada. Kaugnay nito, tiniyak naman ni Secretary Tiu Laurel sa publiko na ang pagbaba ng presyo ng bigas at taripa ay hindi makakaapekto sa taunang 30 billion pesos na pondo para sa Rice Competitiveness Enhancement Fund na sumusuporta sa lokal na mga magsasaka ng palay sa ilalim ng Rice Tarification Law. Samantala, muling binuhay ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG ang panawagan nitong ibalik ang tinapyas na taripa sa mga imported na bigas. Kasunod ito ng patuloy na pagbaba ng presyo ng imported rice sa merkado. Ayon sa SINAG, welcome sa kanila ang posibilidad na umabot sa 45 pesos ang MSRP na ipatupad sa imported na bigas. Gayunman, naniniwala ang grupo na ang pagpapatupad ng MSRP at deklarasyon ng Food Security Emergency upang mapababa ang presyo ng imported na bigas ay isang pagkilala sa kabiguan ng EO o Executive Order number 62. Ito, pinaigting ng Department of Energy o DOE ang pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan upang mapabilis ang proseso ng pag-aproba ng energy project sa bansa. Layunin ng DOE na pabilisin ang pagbuo ng mga energy infrastructure sa pamamagitan ng streamlined permitting processes sa LGUs. Pinangunahan ni Undersecretary Sharon Garin ang serye ng konsultasyon upang tiyakin ang mas epesyenteng regulasyon at mas madaling pagpasok ng pamumuhunan sa sektor ng enerhiya. Samantala, pinagtibay na ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD at Toledo City Local Government sa Cebu ang kanilang partnership para sa pagtatayo ng housing projects. Isang tripartite memorandum of agreement ang nilagdaan na ng DSUD, LGU at Pag-ibig Fund para sa proyekto sa ilalim ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay DSUD Secretary Jose Rizalino Acuzar, pangunahing hakbang umano ito tungo sa pagbibigay ng disente ngunit abot kayang pabahay para sa mamamayan. Itatayo sa lungsod ang may 3,000 housing units na may open spaces, parking lots at iba pang amenities. Nanindigan naman ang Pilipinas para sa mas patas at ligtas na labor migration sa isinagawang 353rd session ng International Labour Organization o ILO, governing body sa Geneva, Switzerland. Sa pangunguna ni Undersecretary Benedicto Ernesto Bitonio Jr., tiniyak ng delegasyon ng Pilipinas ang patuloy na pagtataguyod ng karapatan ng mga migranteng manggagawa, kabilang ang portability ng benepisyo pagdating sa social security. Dito ipinananawagan ng bansa sa ILO na bumuo ng pandaigdigang balangkas upang matiyak na may pagpapatuloy ng mga manggagawa
ang kanilang pensyon, healthcare at iba pang benepisyo saan man sila magtrabaho. Binigyan din ng Pilipinas ang pangangailangan ng mas mahigpit na regulasyon sa digital recruitment platforms upang maprotektahan ang manggagawa laban sa mapanlinlang na hiring practices. Alright, bago po tayo magtapos, nais nating batiin ng happy birthday ang ating mga kasamahan na sina JM Nebres at Denise Amparo. Binabati ko rin po ang aking asawa na nakikinig ngayon, si Angel Ronquillo Garcia ng DZXL. Happy listening. Alright, hanggang dito na lang po ang ating talakayan. Makita-kita ulit tayo bukas dito sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC 13 at sa ating Facebook page sa ngalan ni partner Mike Abe Live o Mike Abe. Ako po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Maraming salamat po.